Say hi to the video. So ito na nga, no, sobrang sising-sisi kami na kinuha na. Zayra. Ito si Zayra, nag-start ng takbo-takbuhan ako. Napapagod ako kakahabol sa kanya. Ay, baby, be careful. Oh my God. Zayra. Hi everyone, welcome back po sa aming channel. And it's Tuesday, so happy Tuesday everyone. Maaga pa ngayon, it's currently 9 in the morning. Sobra naming aga kasi andito kami sa aking mga in-laws, obviously. Andito na naman kami. Kasi meron kaming kailangang gawin. Actually, si Mister ang may kailangang gawin. Kasi nga itong aming yung binili namin na second hand na pick-up truck, may mga kailangan siyang ipaayos. And meron siyang appointment dito sa mekaniko. So nagpunta dito yung mekaniko. Supposedly dapat 9:30 ang appointment, biglang nagbago daw na 9 in the morning. Kaya ayun, napakaaga namin dito. Ang aga nagising ni Zayra, ang aga ko rin nagising. Yan siya. Medyo palamig na talaga ng palamig ang panahon ngayon dahil nga na, 'di ba? Magfo-fall season. Sa inyo ba diyan, sa lugar ninyo, malamig na ba or ano pa din? Very summer pa din ang feeling. Si Zayra, syempre naglalaro na naman ng dahon. Say hi to the video. So ito na nga, no, sobrang sising-sisi kami na kinuha namin yung pickup truck na yun. Kasi kaya naman siya kinuha ni Mister. Oh no! Diba si Zayra? Kaya naman siya kinuha ni Mister dahil nga, baby! OMG baby. Sinusubo niya yung mga dahon. Ayun na nga, no. So kaya siya kinuha ni Mister kasi nga mababa yung mileage niya. Ano lang? 55,000 miles. So akala nga namin is okay siya. Although ako, wala naman talaga akong alam sa sasakyan. Si Mister ang nagdesisyon. So ayun, kaya binili niya. Yun pala, ang daming ang dami niyang mga sira. So yung isa yata is yung water pump, kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung muffler. Hindi ko alam kung ano pa yung ibang mga problema ng pickup truck. Tapos ipapaayos din niya yung isang sasakyan. So hindi namin alam ngayon kung magkano ba ang magiging singil nung mekaniko. Sabi pa naman ni Mister, mahal daw ang bayad dito sa mga mekaniko. So ayun, share ko sa inyo mamaya kung magkano yung babayaran niya after magawa yung mga sasakyan. Hopefully nga may magawa. Zayra. Ito si Zayra, nag-start ng takbo-takbuhan ako. Napapagod ako kakahabol sa kanya. Ay, baby, be careful. Oh my God. Zayra, bilis na niyang lumakad, oh. Pero mabuti na lang kasi, sabi nga nung nanay ko, nung napanood niya yung video, marunong daw tumuon si Zayra. Kaya pag nadapa, ay, naku, Diyos ko, wait lang. Baka sub-sub. Kaya hindi niya na-hurt yung kanyang mukha. Kung napanood niyo yung isang video namin, di ba sabi ko, lahat ng mga nakikita niyo dyan sa sa kalsada, sa sahig, pinupulot niya, tapos sinusubo. Tayo nga, isusubo niya yung dahon na yan. Baby, that's not a food. Makabilis niyang lumakad. Be careful. Ay, nagdada niya. Walk across the grass. So ito na. Where are we going, love? It's silicone and money. How much do you think you would be needing to pay the mechanic? $430. Do you think that's reasonable? Yes. Yeah. So baka mga around 400. Did he tell you that it's $430? Yes. Ayan. So $430 daw pala ang singil for house visit.
Baby, say A. Dali. A. No. No A. Suplada naman ng baby na to. Apakasuplada. A. A. Ay. Are you showing them your shoes? So, andito na kami ngayon sa gas station. And then, si Mr. andun sa loob nung yung parang store dito sa gas station. Doon siya magwi-withdraw. And then, magpapagas. So, bigyan ko nga pala kayo ng update dun sa kinikwento ko dun sa isang video ko about sa yung sa Upwork na job. Yung sa personal assistant na automatically nag-send sa akin ng bonus na $1,350. Nagpa-charge back na siya. So, ibig sabihin, i-take out na ulit doon sa aking Upwork account yung $1,350. Actually, na siya? Na-refund na. And, alam nyo ba nangyari doon? Yung Upwork, nilagyan nila ng hold yung account ko. Tapos parang ini-investigate daw yung account ko kasi ganyan, ganito. Kung nasa daw ba akong location nung ginagamit ko yung Upwork, o nasa US daw ba talaga ako. Tapos nanghihingi sila ng proof. Tapos bakit daw nagpapa-charge back itong client na to. Kailangan ko daw mag-provide ng proof na talagang nagawa ko yung work. Tapos basta mga ganong question. Tapos in-explain ko naman sa kanila na the same day na nag-sign ako na, or the same day na in-accept ko yung offer, in-end ko din yung contract. Kasi nga, yung gustong ipagawa ng client, hindi ko gustong gawin. Yun nga yung pag-fund ng account on his behalf using my own personal checking account. Tapos, rin ako, provide ako ng mga screenshots sa aming usapan. And then, nag-provide din ako ng screenshots na dito talaga ako located sa United States. Tapos yun, nilift na nila yung hold dun sa aking Upwork account, and then sinasabi nila na ayun nga daw, be careful sa mga ganyang mga ganyang transactions, and then i-report kagad sa kanila if ever na may mga ganong incident, which is yun naman talaga yung ginawa ko. Pero hindi ko pa rin talaga ma-figure out kung ano ba siya, legit ba siya or hindi. Pero kasi nung tiningnan ko naman yung nang tawag dito, yung parang status, sabi nila kailangan nilang i-verify ulit yung account nitong client na to. So parang nga siya, scam or may problema dun sa account niya. So buti na lang hindi ko tinanggap. Ayun, bigay lang ako ng update. So, andito naman tayo ngayon sa Napa Auto Parts. Ano ba yung nabubulol-bulol ako? Kaya ako nababash. Merong isa dun sa isa kong video. Ano ba to? Yung kinikwento ko naman yung kung bakit ko hindi kung bakit ko dinecline yung isang work from home job na offer sa akin. Paulit-ulit daw. Paulit-ulit daw yung sinasabi ko. Tapos yun daw marami raw akong mga information na pinoprovide na hindi naman necessary. Sorry naman na. Ay, sorry na po. Patawarin niyo na po ako. Sira, say sorry naman po. Hiyang-hiya naman po kami sa kagalingan ninyo sa pagsasalita. Char lang. Ako naman, open naman ako sa pag-accept ng mga criticism. Well, pero sana wag masyadong harsh. Pero okay naman yung pagkakasabi niya medyo. And ayun. And nasabi ko na rin naman sa ibang mga video ko na hindi talaga ako good speaker. At paulit-ulit din talaga yung mga sinasabi ko. Hindi kasi ako yung tipo ng vlogger na yung parang
gagawa pa ako ng script or ayusin ko pa muna yung mga sasabihin ko bago ako gumawa ng video. Ano ako lagi as is. As in, wala nang practice. Wala nang pag-ayos-ayos ng script. And yun talaga, hindi rin talaga ako ganun kagaling magsalita. Kasi nga, introvert ako. Parang mas okay ako sa pagsusulat. Yung mga ganyan. Pero wala, nagbablog pa rin ako kasi nga, na-enjoy ko naman siya. And dun po sa aming, again, sa mga nakaka-appreciate ng aming video, maraming salamat. Dun po sa nagsasabi na paulit-ulit yung sinasabi ko, pasensya na po. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ako. This is the real me. Take it or leave it. Joke. Ayan, so andito na kami ngayon sa bahay ng aking mga in-laws. Umalis sila, kukunin nila yung si Ange, yung aso nila. Kasi pina-groom. Ayan, si Zira. So, ayun na nga ang sabi ni Mr. Ulitin ko na naman, parang sa $430 ngayon babayaran doon sa mekaniko. Mahal dito. Pero, ganun talaga. Hindi naman natin laging pwedeng ikumpara ang US sa Philippines kasi magkaiba naman talaga siya. Siyempre, ang cost of living dito, iba din ang cost of living sa Pilipinas. Si Zira, nakabingki na naman. Bigat na ni Zira. Napaka-bigat ng baby nito. What? What are you saying? Say hello, everyone. Tapos mamaya pupunta kami doon sa may bandang pond, may itatanim sa Mister. Mahilig kasi itong magtanim-tanim, di ba? Kung matagal na kayo sa channel namin, alam niyo na mahilig siyang maghalaman. Parang willow trees ata yun. So yun, maglalakad kami dyan. Maya-maya. Sama namin kayo syempre. See you later. Ulit. Paulit-ulit na naman. Again po, ulitin ko na naman. Please support si Baby Zira dito sa voting contest sa Baby of the Year. And yung voting period start siya sa September 16 para sa first round. September 16 or to September 20. So, ano po yun? Pupunta lang kayo sa website. Again, ilalagay ko yung link para dun sa profile ni Baby Zira dun sa Baby of the Year contest. Tapos, i-vote nyo lang siya. You have 1 free vote every day. So, wala po siyang bayad. Yun po, please support po our Baby Zira para siya ang maging Baby of the Year. Diba? Sobrang laki kasi nung premyo, kaya talagang todo ako. Todo promote. Ayun, maraming salamat po in advance. Baby, tell them, please support me. I wanna be the Baby of the Year. Tell them, please support me. I wanna be the Baby of the Year.
Ang lamig ngayon, 18 degrees Celsius. So mag-walking kami dito. Hindi na pala siya magtatanim ng kanyang mga willow trees. It's not happening. Yeah. That's what I said. That Too complicated. it's not gonna happen for today. Si Sarah gusto niya, why don't you let Sarah walk over here? Like, exciting. When we get to the sun. Okay. Ang lamig talaga. It's very cold. Ayan ang mag-ama. This pond is becoming a swamp. Swamp. It didn't used to be like this. This is how when you go places and there's a big swamp. It used to be a pond, I guess. Lakad-lakad muna tayo dito habang inaantay namin na matapos yung mekaniko dun sa sasakyan. Paggawa ng sasakyan. What's this, love? Dead. What is this tree? It used to be a tree, now it's a skeleton tree. Skeleton tree na daw yan. Baby! Zayra! What is this, love? Weeds. Ayan, lakad pa tayo. Buti na lang, hindi na basa itong mga damo. Kanina kasi basa siya. Hindi ko alam kung umulan baka kagabi. Ha? May mga fish daw dito. Ayun, kita nyo ba? Sarap-sarap maglakad-lakad dito. Kaya ang ganda din ang location nitong property ng aking mga in-laws kasi nga nasa gitna siya ng kagubatan. Pag gusto mo maglakad-lakad, madali lang. May mga camera dito eh. Sinet up ng aking biyanan na lalaki kasi nga nag-hunting sila ng mga deer, ganyan. Laki-laki ni bulol na naman. Ang laki-laki na ni Zeta, oh. Kaya hirap na rin akong buhatin siya. Buti na lang mas gusto na din niyang lumakad. Kasi itong dada niya ayaw bababain. Gusto niya buhatin. Come to mama. Come to mama. Dali, come to mama. Stay away from the water. It's not gonna... Yay! Ang ganda dito, Sabi ni Mister, nag-move daw sila dito or nabili ng parents niya tong property na to nung 7 years old siya. So, dito na talaga siya lumaki din. Kaya mahilig siya sa mga sa forest, sa kalikasan, sa mga halaman. Kasi nga sa ganitong lugar siya lumaki. Malamang si Zira din dahil dito naman siya sa countryside lalaki. Naririnig nyo ba yung mga kuliglig? Ganyan yung mga maririnig nyo dito. Time check, it's 11:33. So 9 AM nag-start mag-work yung mekaniko. So it's almost 30 minutes na lang. 3 hours na siyang nagtatrabaho. Medyo matagal yung kanyang ginagawa.
Say hi. Dili. Hi. Hello. Hello. Kumusta po? Say, kumusta po? Kumusta? Kumusta po? No, I want my blinky. So, update sa paggawa ng sasakyan. It's 2:35 PM na. So, medyo matagal na yung mechanic ko doon. At kanina pa rin kami pabalik-balik sa mga auto shop stores. Kasi para kumuha ng mga parts ng sasakyan. Mahirap din pala to. Tapos ngayon, papunta naman kami sa mga lugar yun. Columbia, Connecticut. Doon kami kukuha ng isang part ng sasakyan. May part ng basta part nung ang hirap i-explain kasi ngayon hindi ko alam. Basta part nung kailangan ng mekaniko para dun sa paggawa ng sasakyan. Siguro pang na to? Pang-apat. Is it the 4th time na? Or the 3rd time? Na pabalik-balik kami sa store. Ito medyo malayo ng kaunti. Ayun, si Zayna tulog na. Ako nga, inaantok na ako eh. Pero, hindi naman ako makatulog. So, ayan. See you later. Update lang po yan. Naglalakad-lakad kami dito kasi hindi pa rin tapos yung mekaniko gawin yung sasakyan. So, ito yung isa sa mga kabayo ng aking biyanan na babae. Ito yata si Lady Gaga. Takot si Zayra. Maliit lang to. Meron pang isa, yung malaki. Kalimutan ko na yung pangalan ng isa. Tapos meron silang ganito. Hindi ko alam kung apple ba to o pears. Kaso wala na, mga sira na. Sayang naman. Tingnan nyo, nasira. So yan guys, tapos nang gawin yung sasakyan. Love, how much did you pay all in all for the repair of the truck? Well, I had to buy a $50 hose and a $40 dingle hopper, and then I paid the guy $660, so probably $750 plus the fluid, which would be $800 minus I get $15 back. So, but then I gotta buy more fluid, so it's probably about $800. So ayun, in total ng kanyang nagastos pagpaparepair ng truck. It might not even been necessary, because if we go look at the thing that had to be replaced, that might have been the whole problem, and we thought it was something else, but it was not even what we thought it was. But he said it was bad, so yeah, it could have been anything. A cop. It's like a cop. Tapos anong tawag dito? So nag-start siya mag-work. Is it 9 in the morning when he started working? 9 in the morning ako, 4:30 in the afternoon. Ganong katagal. Then ang binayad sa kanya ay 550. Is it 550? Nakala? What? The total amount that you paid to the guy, 550? $660. Ay, yeah, $660. So, diba? Parang ang laki ng kinikita ng mga mekaniko dito. Nilalaki siguro ng kita nila. Kaya yung sasakyan niya ay ganda. Sabi nga nung tawag dito. Nung aking biyanan, yung gulong daw nung mekaniko dun sa kanyang truck na sa $6,000.